the offices under BOC involved in this TARA system? Can you please name all these offices? I believe there are around 10 or 11. Wala po kasi sa akin ngayon eh. At hanggang ngayon hinihingi ko pa rin yung yung mga annexes nung affidavit na yon para makita ko yung mga text messages. Pero ayun po, isa doon, ComSend po, nandoon. What is that? Command Center. ComCen. Command Center. COMCEN, yes. Command Center. Mr. Chair, I understand that there is a narrative type of affidavit of Mark Taguba. I saw it there. I hope the Secretariat can provide us. So at least Mr. Taguba can be guided by his own affidavit and state before this committee which offices under BOC are this. Secretariat, please. ComSec, can you provide Mr. Taguba a copy of his affidavit? Nandiyan dyan yata. Yung narrative, yung latest na narrative affidavit. The narrative affidavit here is a copy, different from Mr. the Yeah, judicial affidavit. I have here a copy. Ayun. Yan yata. Iba po ito. Can you... Do you have a copy, Congresswoman Luistro, so we can provide... I used to have, but I don't know where it is right now. Anyway, earlier, the same question was asked of Mark Taguba, and he replied by saying that he has not, he doesn't have a copy of his affidavit, therefore, he will not be able to name the recipients of the so-called TARA system. Tama, di ba? Yan ang sinabi mo kanina. Yes po, Your Honor. But as soon as he gets a copy of his affidavit, maybe he can list down the recipients of the so-called TARA. I yield, Mr. Chair. Thank you. Is it the narrative type? Yan na ba yun? Hindi po, ito po yung letter po na pinadala ko sa inyo. That's a different, that's a, This one is a judicial affidavit. I remember he has a narrative type of nakita ko rin yun affidavit. Mr. Chair, Yes, Congressman perhaps Abante. we could just be able to continue it and invite Mr. Paeldon because I think that the presence of Mr. Paeldon is vital in the testimony of Mark Taguba. If we can. Yes, we will. We will invite the former commissioner of the Bureau of Customs, Commissioner Paeldon. And may I know if Congresswoman Luistro is done with her... I am yielding, Mr. Okay, Chair. thank you. Thank you. So since we have covered a lot of issues today on the topic of dangerous drugs, we will now shift to another topic, to EJK na tayo ngayon, no? EJK. And yes, you want to say something, Mr. Guban? Yes, Your Honor. Just basahin ko lang po yung verse sa Bible to support my... Para lumakas lalo ang loob namin. Bible sige. believer ka na rin pala. Okay, sige. Sis din, Your Honor. Sige, please. And after this, we will now move to the topic of EJK. Yes, you have 1 minute. Thank you, Your Honor. The honorable members of this PADCOM committee, I want to start my presence here today with some things I have learned and realized through the sufferings and circumstances that I have went through these 6 to 7 years. And I thank our Lord Jesus Christ for restoring me and walking with me all this. God is calling to be people of truth and justice. Micah, verse 6, paragraph 8. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Kaya po, I am at peace right now, knowing that I had been faithful to God.
and its call in my life to love justice, to do justice for this glory. Hindi ko man po makita noong una, mas naintindihan ko na po ngayon na dapat i-expose ang kadiliman at patuloy na sumunod sa Panginoong Hesus na siyang ilaw at gabay ng aking buhay. Just like He rescued His people out of Egypt, just like rescued us from drains or saying, do His cross of Calvary, I know He will, and He is now rescuing me and saving me from this darkness and vindicating me as I trust, obey, and rely on Him day and night. May the Lord help us and strengthen us. Pray for me, pray for my well-being, pray and intercede for me, for my protection. Thank you, Lord. Thank you to all the honorable members of the Quadcom. Okay, Thank you. salamat sa enlightenment, Pastor Jimmy. Thank you. Ano na lang, ano mo lang, you have a copy of your judicial affidavit, Mark? Nandiyan dyan. Nasaan na yung hawak mo kanina? Yung judicial affidavit. Ano po yun, yung letter ko po sa inyo? Wala kang kopya nito? Ito yung, pakibigay mo nga ito, ano? Ito yata. Ito. So last question na ito ha. Para lang for the record, no? Can you go to page number 15? Page number 15. Sa'yo tong affidavit, no? Ito yung judicial affidavit mo, Mark. Yes po yun. Okay. Kino-confirm mo sa ito, ha? Okay. Doon sa page 15, nakita mo? Yes po. Question number 37. Yes po. Apart and separate from the payments you made to the Davao Group and Big Brother, can you tell us if you paid off anyone else at the Bureau of Customs? Ano ang sagot mo? Ayan po, offices that contacted me often are Port Collector Office, MICP, SSPDC, COMSEN, CIIS District, IPRD. Mr. Chair, can we direct the resource person to read clearly? Pakilakasan mo lang. Offices that contacted me often are Port Collector's Office, MICP, SSPDC, COMSEN, CIIS District, IPRD, IG, ESS District, FED, AOCG, and IAS. Okay. So, malinaw po. At yan ay tutuloy natin no, sa susunod natin na hearing. And last, for the record, sino ba si Jojo Bacud? Sa SSPDC po siya nung... So, empleyado siya ng Bureau of Customs. Opo. Okay, sige. Salamat. Mr. Chair, So, if we could be able to invite the very people that are actually heading those offices in Yes. the next hearing. yes, we will, Your Honor. If we have already scheduled the committee hearing, COMSEC, please take note of those are departments, not names, no? And maybe we can ask the heads of those departments that were mentioned by Mr. Taguba. I'd So- like to make it a motion, Mr. Chair. Your Honor, please, if there is no need for a motion, we will just Okay. direct the committee secretary to comply with the order of the chair. Okay. Thank you. Maraming salamat po. So now we will now proceed sa next topic, a topic of EJK. For the meantime, 1-minute suspension para po yung mga ating resource person sa Dangerous Drugs. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. And hopefully in the next scheduled Quadcom hearing, kayo po ay may imbitahan po ulit. At sana po ay umattend din po kayo. Now, COMSEC, can you please ask the page to direct the resource persons related sa ating topic na EJK to be seated at the right side of the hall. So, salamat sa inyo, Major Cascolan, Mark Taguba, Jimmy Guban, General Katapang, thank you. I'd like to give the floor first to the chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko po sanang tanungin si Miss Jed Pilapil C. Ano po? Taga saan po kayo? Taga Surigao del Sur po. Oo, yung mga Pilapil taga Surigao. Opo. Okay.
Kasi meron akong mga kamag-anak na pilapil sa Bicol. Eh. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos nung 5 p.m. kaya Lalaki siya, lalaki. babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po sa Manila po. sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga 5, alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30 mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pagpark ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga makikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at the time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin nakalimutan niya. So ngayon, hindi man talaga siya sumagot, pumunta ko sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So yun sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay. Pagdating ko doon, kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30. Siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako. Nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po. Chinese. Hindi siya Pilipino. Hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung Hindi December po. 31, 2004. 2004. Matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O ano po ba kalagayan ng buhay niyo? Sa awa ng Diyos, okay naman po kasi nga businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang ito nga ang realidad dahil na sinuway ko yung mother ko nung nag-asawa na ako. Naging battered wife ako. Opo. Ano ibig sabihin ng battered wife? Nananakit po siya Si kasi... Alan C. Opo. Sinasaktan ka. Opo, Your Honor. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko sa parents ko, Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. ganun po, Your Honor. Tsaka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi sinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka miwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung mga buntis pa po ako at that time, mga siguro
mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na, layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya o Opo, yung may instance talaga na muntik ako namatay. Yung na-hospital ako sa, Davao Doc. Yun ang, na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain, tapos, hindi ako makatayo. So, parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa ospital. Pinatingnan niya ako dun sa, yung neurologist ba yun? Parang, yun. Tapos, yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasabi? madalas po, Your Honor, ang nakakaalam po yung, one time talaga kasi yung mother-in-law ko, minsan nagbakasyon man yun sa amin, nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya, pero siguro walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at that time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mhm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, na galit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga, kinulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya, Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. hindi ko, Palagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala akong instance na nakita na, Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay opo, at Your Honor. bibigyan ka ng security Opo, Your Honor. mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte ilang minuto after na dumating siya. Ano yung again, Your Honor? Umalis siya sa bahay mo ilang minuto pagkatapos yan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta So, doon. nung umalis siya, Miss Jed, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban wala. sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya o sino man? Vice Mayor, Konsehal, wala po siyang kasama? Hindi ko, wala talagang nakilala doon. At saka madilim din yun. Yung time na yun kasi mga 9:30 na yun, madilim yung hindi ko masyado na yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga Siya sila. ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa iyo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na
na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, kasi, Nakausap mo siya. opo, nang pagsagot ko, so, siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yon. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi, yung Dumoy ni Raid, nandun ang asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Yung, actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo. Opo. Ang Dumoy property. Opo. Yung pinagganapan ng krimen. Opo. Yung nirentahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yun sa Arlene apartment kung saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Toril yun, yung apartment namin, nasa ano lang yun sa Agdao. So malayo-layo. Ibig sabihin, Turil yung Dumoy, yung Arlene nasa Agdao. Sa Agdao, malayo. Which is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PDEA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PDEA. Oo. Kilala mo ba yung PDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga ano sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na Yung- in-interview ka? Una yung si Monte de Ramos po. Sino po? Sino po? Monte de Ramos, namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. namatay na. Opo. Anong kinamatay niya? Base lang po sa sinabi sa akin kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure, pero Heart yun attack? lang. Opo, Oo. yun lang Hindi- ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung ano, pero ang sabi na ano daw siya, na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa PDEA? Yung si nakilala ko na yun, si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga po ang dumaan. Hindi Yeah, ko na alam, hindi ko na nga kilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na Okay. matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Yan po yung nag-rent ng namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C? Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim, pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So Yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila. Pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Filipino? Hindi ko maintindihan, Your Honor, yung nationality niya, honestly. Kasi nga, marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Kaya hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko, kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam na mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya magkaibigan. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Alan, nung asawa ko, na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Yun. City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi, magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si
Hong Ming ay si Michael Yang din sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito, Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may nag-ano sa akin na yung friend ko, sabi niya, hala, Jed, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede bang ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ng Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, Pero nagpupunta kami, si Hong Ming sa bahay nyo. hindi siya nagpupunta. Kayo nagpupunta Kami sa ang kanya. pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap. Dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, po, Okay. Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. Can we Oh, ask yan, the... yan. Yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Tato nung siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic advisor. Opo, ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor kasi alam ko pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo Opo. ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan na rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan Pero po. wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, o bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nasasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung mga nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni yung ngayon Michael Yang, ni Hongme, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka ng, kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po ang totoo ang yun. mga salita mo.
Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy. Hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Kasabwat daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang director ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang. Sapagkat nandito siya eh. Tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino Nakita ko, po siya? medyo tumandaan na po siya kasi parang ko muna. Oo, pakituro nyo nga po kung sino kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa, 20 Nag-iba years na na yun eh. opo, kasi Oo. parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung So dun. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oo. Alam mo, nung pinausap ka rin namin noon panay ang mo Mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagsasabi ka ng totoo at nag-isinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is ay that what you're saying? Mr. Chair, can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question? 1 minute suspension. Okay. Hearing is resumed. Naalala ko na. No, talagang tumatanda na tayo no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang
knowledge na naandun ako actual dun sa nag-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yon, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos. Tinanong mo ako ulit na ano yung, Kasama niya. anong kasama ba niya. Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PDEA. Kasi parang kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na ano ba yun, basta yung hindi ko maintindihan kasi yung inquest ba yan na before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako dahil makasuhan daw sila ng illegal detention dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng hindi. lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nagsabi niyan? At that time po, si Attorney Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito. Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam na mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at that time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilkin, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapelsi, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Mr. Chair, the case has already, she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Sabi ko nga po, Your Honor, napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero pinaglaban nga namin, kung pwede nga lang siguro,
sa honorable court na to, ito sa Quadcom, pwede nyo naman po mabasa yung lahat ng ano, kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva, na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin na hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko wala na yung mga records. Ano po? Palagay ko po, Your Honor, hindi ko na po kayo alam. makakuha ng record para malaman po natin kung talagang sinabi niyong hindi niyo kilala si Alex Kim. Pwede po, Your Honor. Di ba archive siguro yan? Pero ewan ko lang kasi 20 years ago, parang kahit nga ako yung ibang events, hindi ko na alam po. Mr. Chair, ano bang magagawa natin dito? Yes. Kung halimbawa, kung makita natin na talagang totoo ang sinasabi ni Mr. Wilkins o totoo yung sinasabi ni Ms. Chen. Chairman Karaps, Mr. Chairman, before, with the indulgence of Congressman Benny. Anyway, Sir Wilkins, doon sa narration ni Jed, tama po ba na of course, again, you will not remember the exact date, but dito, tandaan ni Jane, noong January 4, 2005, inimbitahan niyo daw si Jane, si Jed, at saka sa opisina niyo. Hindi ko ma-remember yung Oh, date. yung date. Pero, Basta but you inimbitahan confirm. siya. But you confirm. Na ininbitahan siya sa Oh, yeah. office. I don't know the date, Mr. Chair. Okay. Now, second, is it correct na nag-sign siya ng waiver? I don't know, Mr. Chair. Why? Hindi para sa akin yung Mr. Chair. I have my investigator. No, but you're the head. Hindi na usually Ay, Sir Wilkins. Maglulukuhan ba tayo dito? no, Mr. Chair, kasi sa akin, Mr. Chair. Project mo yon. Yes, Mr. Oh, Chair. ngayon, kinuha niyo yung subject, yung supposedly suspect, without a warrant. Di ba tama? Without a warrant? Their invitation? Yes, Mr. Chair. O now, para hindi kayo makasuhan, nag-waive siya. Pumirma ng waiver, tama? Hindi ko alam, Mr. Chair, kung nag-waiver siya because my investigator, sila yun, Mr. Chair eh. Usually, Mr. Chair, pag head Mr. ka ng Wilkins, office, Mr. Wilkins, ikaw yung head of office, napakalaking project, tapos hindi mo alam, tapos hinayaan mo yung mga tao mo na papirmahin yung subject or yung suspect for a waiver? Mr. Chair, as head of office, ang in-charge dyan is investigator. I delegate the job sa investigator. Anyway, Mr. Chair, may lawyer sila, Mr. Chair eh. But in that case, Mr. Wilkins, are you not liable if ever there will be a violation of the rights of because you're just at the head and there is an investigator? Ito, theoretical lang. Mr. Are Chair, you not liable? Theoretical hindi ko sinasabi na he has all the basis of his overclaim. usually, Mr. Chair, sa... Hindi nga. At tinatanong ko, theoretical. Hypothetical. Theoretical. Are you liable or not? No, Mr. Chair. Why? Dahil hindi naman... But you are the head of Yes, Mr. the office. Yes, If- Mr. Chair. If illegal activity or whatever violation of law under your office, as the head of office, you are liable, especially in this case. Especially in this case, this is a very big project of your office. Oh, Mr. CSC Chair. nandito. Ito, CSC, this is not, CSC, this is not the subject. Are you a lawyer, sir? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the other members of the This is not the subject for in your invitation, no? But tanongin na kita. In this case, eto, hypothetical lang.
If the investigator of Wilkins violates the right of the suspect, is he not liable of any case? Mr. Chair, there are circumstances that has to be met for the principle of command responsibility to apply to the extent that the principal may be liable. Because, Mr. Chair, as explained by former Executive Director General Villanueva, he mentioned that he delegated the conduct of, if I heard him correctly, the conduct of that operation to his No, investigator. that is not the conduct of So- the operation, the conduct of the investigation, Conduct of the interrogation, investigation, Mr. Chair. of the interrogation. Yes, Mr. Chair. Pero sa project, nandun siya. Directly being supervised by Mr. Wilkins. Like, At inamin niya yan. Well, in fact, nagyabang pa siya dito. That is not a project of a Asierto, that is my project. And that's in record. Now, in that case, Attorney, yes, Mr. Chair. is he liable? Again, Mr. Chair, as I've mentioned nga po, there are circumstances that would qualify Cora po. Paduano, Ah. the indulgence na nilang attorney. Ang tanong natin is he liable on the basis of command responsibility? Mr. Chair, as I am explaining, there should be qualifying circumstances present in a case for a principal to be liable under command responsibility. There is, just like what you've said, that he delegated the authority to investigate. Kumonte de Ramos. Hindi na makapagsasabi ngayon, patay na Palagay ko, namatay siya dahil dyan Mr. Chair, Pangalawa, walang arrest warrant. Is that a violation too? Mr. Chair, if I heard the representation of Mr. Villanueva correctly a while ago, the matter is already decided with finality in the Supreme Court. I would not like to comment on the merits thereof as it may violate our duty as lawyer as far as there is already a decision made by the Supreme Court. But again, with regard po doon sa possible accountability, administrative accountability or liability of Mr. Villanueva as the principal or head of the office during the time of that conduct of investigation, it will all depend po dun sa mga attending circumstances. Because as I mentioned, Mr. Chair, one of the requirements is that the principal should know that there is an irregularity or an omission that was committed, and despite knowing of such irregularity or wrong committed by his subordinates, he failed to take corrective actions on the matter. So The irregularity caused the brokenness of the family actually. Anyway, Miss Jed, nabanggit mo na hanggang ngayon, hindi mo alam kung buhay pa o patay na ang iyong asawa? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Wilkins, alam mo ba napatay na si Alan T? Mr. Chair, wala siya doon sa laboratory when the time was when we raided the laboratory, Mr. Chair. So hindi mo rin alam kung buhay Hindi siya. ko alam, Mr. Chair. Okay. So, ayan. Miss Jed, narinig mo ang sinabi ni Director Wilkins na hindi rin niya alam kung buhay o patay ang asawa mo. Opo, Your Honor. Actually, kung pwede pa akong magsalita, sabi ko nga, sa 20 years, I was able to accept na God has a purpose. Kung buhay man si Alan C. or patay, gusto ko na sana matahimik na po ito, Your Honor. Kasi nagsuffer na po ako ng 20 years, yung anak ko. Di ba kanina sabi nga ng ma-decided na may finality na po yung kaso namin. Wala na akong magawa Pero siguro tama yung sinasabi sa Bible na Proverbs 13:23 na for lack of justice there is waste.
by waste talaga. Kasi yung buhay namin ng kami, magkapatid. Supposedly, hindi kami nagpapagasto sa gobyerno, sa pagkain, sa rasyon, sa kulungan. Siguro mas productive po yung pag nasa labas. Pero sa nangyari, anyway, sabi ko nga, wala na kaming magawa. Tapos na eh. 20 years, hindi ganun kadali. Pero with God's grace po, He has a purpose at naging makabuluhan ng buhay ko sa kulungan. At yun ang pinapapasalamat ko. Sa ano po, bigyan na po ng peace ito kasi parang useless din, Your Honor. Dahil hindi na po maibabalik lahat ng na-damage sa buhay ko. Salamat po sa inyong attitude. Ilan taon pa po kayo sa kulungan, Ms. Jet? Ano? Ilan taon pa po kayo sa kulungan? Nakawala na ba kayo o ano ba? Ang status nyo ngayon? Actually po, Your Honor, as far as I know po, I have already served the maximum sentence po. Kasi nga, with the GCTA po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nga, meron yung bagong batas. I was able to avail ng GCTA. So from jail, sa tulong ni God, I was able to maintain yung good attitude ko sa jail until sa correctional. And I am even the trustee mula sa jail hanggang sa correctional. At ito ay pinapasalamatan ko dahil it's a privilege. Privilege lang po ito. And siguro nga, sabi ko nga, may purpose si God. At sa ngayon, to sana, I would like to take this opportunity to speak if I may be allowed by this honorable committee na sana po, mabigyan na po ng pansin yung hinihiling ko ng kalayaan, pati yung kapatid ko. Kasi 3 years old pa po yung anak ko, mag-23 na. Ang hirap i-explain sa kanya kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin kami ng kapatid ko. Ang iyong kapatid na convict din. Opo, Your Honor. Nasa Dapicol po siya. Kumusta na po siya ngayon? Sa awa ng Diyos nga, Your Honor, both of us, Wala rin din po siyang kasalanan. pareho po kami, Your Honor. I will speak for my brother kasi kilala ko siya. Kumusta yung anak ninyo ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko siguro sa tulong ni God, I tried to explain to her na God has a purpose. She must be strong. Sabi ko sa kanya, medyo nasaktan lang siya talaga. Dahil nga ito sa nangyari ngayon, bakit naungkat na naman ito? Dahil tapos na nga. Tumahimik na nga yung buhay ko sa 20 years sa kulungan. Bakit ito? Pero siguro, baka ito yung opportunity sana mapansin na makauwi na rin kami ng kapatid ko. At para na rin sa kung okay lang po na. Marami po sa mga kasamahan ko sa kulungan na baka kasi itong body na to, I am praying for this body, hindi lang sa yung lawmakers ng Philippines na i-enlighten po kayo kasi ang daming, siguro, yung 20 years ko sa kulungan na nakita ko na baka mabigyan nyo rin ng pansin, lalo na po yung matatanda na namamatay na lang doon, sobra na ng 20 years, hindi pa nakakalaya. Yun lang po sana maano ko na sana hindi lang po ako mabigyan ng pansin po yung mga nakakulong. Mr. Wilkins, alam ko po na mahirap din ang inyong kalagayan. Ano po? Pero alam nyo, tulad ng testimony po ni Ms. Jed, kung totoo po yung sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Kung totoo yung sinasabi niya, Mr. Wilkins. Tama ho ba ako? I don't think so, Mr. Chair. Sabi ko, kung totoo ang sinasabi niya, you are guilty of human rights violation. Yes, Mr. Chair. You are. Correct. Yes, Mr. Chair. Kung totoo totoo. yung sinasabi ni Kung totoo, Yes, you Mr. are Chair. guilty Yes, of Mr. human Chair. rights violation. Sasabihin ko sa iyo, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ka na makakatulog mamayang gabi. Mr. Chair. 20 years yan, Mr. Chair. Kitang-kita ko sa mga video. Hindi ko na kinakailangan pang explanation mo, Mr. Wilkins. Mr. Chair, gusto ko naman tanungin po itong, I'm so glad that Ms. Fortune is with us today. Dr. Fortune, ano po, you have done a lot of forensics, no? Sa mga biktima po ng extrajudicial killings, no? So, we'd like to find out kung ano yung findings niyo po sa kanila.
Good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. I have been in practice in the Philippines as a forensic pathologist for almost 30 years. And yes, I have seen time and again these so-called victims of extrajudicial killings. And lately, I have been busy with the victims or the deaths during the war on drugs from 2016 onwards. I have seen some autopsies, and I am now in the process of examining skeletal remains as well. I have seen other deaths involving, that's it, allegations of drug use even before 2016. I'm still seeing victims of activists, red tag, people, environmentalists, allegedly killed by the military as well. So I have seen Dr. Fortune, how many victims have you autopsied so far as the war on drugs is concerned? autopsied. This was 2016 to 2019. I saw about 30 cases. 30. Exhumations, 2016 onwards, we have been exhuming because it's been 5 years and they were buried in public cemeteries and the families could not afford extending the lease. I have been doing this with AJ Kalinga Foundation through Father Flavi, and some other parties have approached me. So in total, I have seen 114 exhumed cases. Dr. Fortune, in all of those that you have autopsied, ano po ang findings nyo? For example, like they have been killed. Nanlaban po ba sila o they were just killed without even, lumaban o talagang nanlaban? In all of these cases, the best is you do homicide investigation, which is basic, which generally had not been done in the shootings. You would want to, what we call, reconstruct the shooting. What is the body saying, the victim, the dead victim, the other evidence, the scene, versus, as you say, what are the allegations of those who are living, those who did the killing. And in many situations, I am not able to do this because I just see the body already embalmed, sometimes examined, autopsied, with very little crime scene information. I don't have the clothes, I don't have the bullets, although some I have seen. In other words, I am not able to work with a team, which is how it should be. But in answer to your question, nanlaban ba sila o hindi, sometimes it is obvious that these people are restrained. So there are marks of restraint. What do you mean restrained, Dr. Fortune? They are cuffed. Okay? That's one. And this... Were they tortured first before they were killed? The word torture implies that they were made to suffer before they were killed. We don't necessarily use that in our final determination, but well, I have seen some with injuries that were apparently before they were killed, but this is a case very memorable to me, but not necessarily involving drugs. This was Mr. Randall Echanis. So, but the issue again of did they fight back? And therefore they had to be shot. That is very common statement of police. In fact, there seems to be a template of how they had to fight back. But if you look at police procedures in other countries, the police are not supposed to kill. And if they do, there should be a very science-oriented, objective, independent investigation, which doesn't happen here. Again, back to your question, did they fight back or not? I have seen some cases with apparent what we call
defense type injuries. Sometimes the bullet is still embedded here, or you have through and through gunshot wounds. I'm seeing that, I saw that in some of my autopsies and in some of the skeletal remains I am examining. But really, how do you determine what happened? Its totality of evidence, and unfortunately, many times I do not have access to that, Your Honor. Thank you very much, Senator Fortune. I think that, Mr. Chair, the others would have some questions. Thank you very much. Thank you, Chairman Abante. DSJJ would like to ask questions, and then we follow the list. First to interpolate is Congressman Rog Gutierrez. So before Congressman Gutierrez, DSJJ Suarez, you are recognized. With the indulgence of Congressman Gutierrez. Magandang hapon po, Ma'am Pilapil C. Paano po ba namin kayo pwedeng tawagin? Ano bang komportable sa inyo? Jed po, Your Honor. Okay lang po. Okay Good lang po afternoon na- din po. Tawagin po namin kayo, Jed. Opo. So, Jed, kumusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan nyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman po ako kahit wala po akong tulog. Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo, kasalukuyang kang nakakulong. Yes, Your Honor. At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Tama po ba yun? If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, well, definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that we can be sure of. So ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Section violation of RA 9165, Section 8 and 10 po. Okay. Can you just better educate the public? Ano po ba ang in layman's term itong nabanggit niyo pong kaso? Honestly po, hindi po ako lawyer, no? Pero I'm learning a lot in prison. Dahil po sa pagkakulong ko, minsan nalalaman ko na tuloy kung ano pala yung mga ganito, ganyan. Lalo na po sa Republic Act 9165 nga. Dahil being a trustee, I'm learning also dahil nga minsan nakakatulong yung inuutosan ako ganyan. So as far as I know po, yung Section 8 is ito po yung manufacturing po ng yung shabu. And then yung Section 8 po, ito po yung parang possession ng paraphernalia ba yun, mga equipment, yun po. So ang sinasabi mo sa akin, sa kulungan mo lang nalaman. Opo, ito po yung isa sa mga parang good na na-learn ko sa Revelation. kulungan. So, Opo. so ang ibig mong sabihin, naikulong ka sa isang kaso na hindi mo alam? Exactly po, Your Honor. At sino po ang nag-file ng kaso laban sa iyo? Hindi ko po alam kung PDEA ba o ano kasi yung nalalaman ko po Republic of the Philippines versus JEDC pero kaya hindi ko alam kung sino talaga ang nag-file sa amin. Honestly. Director Villanueva, can you confirm, was it PDEA that filed the case against Mrs. Jed Pilapil C? It was joint PIDEA and AIDSOT, Your Honor. Ang nag-file ng case against So PDEA and... AIDSOT, yung PNP, Okay. under Colonel Asierto, Mr. Chair. Okay, thank you very much, Director Villanueva. So anyway, Ma'am Jed, ang asawa niyo po ay si Alan C. Opo, Your Honor. At nabanggit niyo po kanina, bago po ng 2004, 4 na taon pa lang po kayo nagkakasama. Nakasama po. Okay. Doon po sa 4 na taon na pagkasasama ninyo ni Alan C., alam niyo po ba yung trabaho ng inyong asawa? Sa pagkakaalam ko po, yun na nga, may business nga kami. Ano pong negosyo ang... Yung pinakauna po, yung manufacturing po ng mga junk foods. Tapos, medyo hindi nagkaintindihan yung partners. So, yun, nag-ship ng yung
foam manufacturing ng foam, yung mga mattresses and yung metal furnitures. Yun po. So I would imagine kung nasa ganito po kayong uri ng negosyo, meron po kayong factory. Meron po kayong pagawaan kasi kung metal furniture making, di dapat meron po kayong pabrika ng mga para dito. Kung meron po kayong foam manufacturing, di dapat meron din po kayong pabrika para dito. Tama po ba 'yon? Yes, Your Honor. Okay. At ito pong mapabrikang ito ay sino po ang may-ari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil 20 years na po. Hindi ko na maalala, pero alam ko, isa ang asawa ko doon sa may-ari po. Isa ang asawa mo sa mga may-ari. Opo. Okay. At doon sa mga nakakasama ng mga asawa mo sa kanilang mga negosyo, marami po sa kanila ay Pilipino, Chinese, ano pong mga nationalities po? Kasi yung sa una, Filipino-Chinese. Tapos yung sa pangalawa, yung sa foam, hindi ko sure yung isa kung Chinese ba siya na pure. Kasi magaling din siya magtagalog yung accent niya. Parang Pinoy na din baka. Hindi ako sure. Pero yung isa parang Chinese talaga yun. So but you would confirm, base dito sa affidavit mo, na ang foam business ninyo ay may display area sa DCLA Plaza. Tama? Opo, Your Honor. Okay. Tapos, at nabanggit nyo rin po dito sa inyong affidavit na ang kilala nyong may-ari ng DCLA Plaza ay si Hong Ming. Tama? Opo, Your Honor. At kanina po, you positively identified Hong Ming to be the person in the photo, which we also know is Michael Yang. Tama? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same shopping mall to be owned by Michael Yang. The same DCLA Plaza which was used to be a front for drugs and other illicit activities located in the city of Davao. So anyway, ma'am, nabanggit nyo na ito nga si Hong Ming. And may I also emphasize, Mr. Chair, na itong pong si Michael Yang goes by the name of Hong Ming as well because this serves as his Chinese name. So anyway, Ma'am Jed Pilapil, kabisado niyo po ba ang Dumoy sa Davao City? Honestly po, hindi ako masyado kahit nakatira po ako ng Davao City. Hindi ako masyado familiar. Nalaman ko lang po yung Dumoy, yun nga, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area kasi may mga expired juices. Yung siguro yung may-ari before, nakalimutan ko na nga yung pangalan niya. Yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng Dumoy. So ano po, kasi syempre marami po sa atin at dun sa mga nanonood, gustong mailarawan sa kanilang isip kung ano ba itong Dumoy. Ano po ba itong Dumoy? Is this a factory? Is this as a place in Davao? Can you further explain kung ano po itong Dumoy na ito? What I know po, Your Honor, it's a place, parang part ng Davao City. Dumoy Torel. Para siguro, hindi ko sure kung barangay ba itong Dumoy o ano. Kasi Dumoy Torel, sa Torel kasi yan, located in Torel, Davao City po. Okay. So base po sa mga statements ni Colonel Asierto at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na-raid? Hindi ko po, i-clear ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi lang yun, yung parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami Okay. sa door 1. So in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. So walang raid na nangyari. Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment. Opo, yun ang dinala sa... Yung iba kasi sa immigration kasi may katulad yung parents ni Alan C. Nandun sila sa immigration dinala. Kami sa PIDEA. Okay. Director Wilkins,
Are you familiar with this Arlene apartment incident? Yes, Mr. Chair. So can you expound to us what are the details to this? Right after, kasi nung, again, balikan natin during the surveillance and casing operation, yung dalawang, Yung Arlene apartment lang. Just yes, focus Mr. on that. Chair, yung dalawang chemist na sinabi ng USDEA na padating sa Davao City, dumiretso sa Arlene apartment. So talaga nakatutok kami sa Arlene apartment, Mr. Chair. So nung ni-raid namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, after the inventory and after everything has settled down, pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga part ng joint anti-drug operations sa clandestine laboratory, pumunta sa Arlene apartment nung gabi. At yun yung sinasabi ni Miss Jed Pilapil na nagpunta si Mayor. But during that night, Correction. Walang sinabi si Miss Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa atin ngayon, na walang raid na nangyari dun sa apartment. So, ewan ko lang kung saan mo na idagdag yung kwento na yon, Mr. Villanueva. kasasabi lang Mr. Chair kaninang before you, kasasabi lang ni Miss Jed Did you Pilapil mention that na nung gabi 9:30 pumunta si Mayor. sa bahay? Arlene apartment. Yung bahay niya, Mr. Chair, is sa Arlene Kanina nyo apartment. ba nabanggit yun, Ma'am Jed? Yes, Your Honor. Kanina po, nabanggit ko nga po na yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, nakalimutan ko po. Pero yung sa tanong nyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Arlene That's my apartment. point, Director Villanueva, kasi you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene apartment. And she was there. Nando kayo yung Yes, Your nung Honor. pumunta sila. May pang-raid ba nang nangyari? Actually, hindi nga po raid kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya nga, yung hinahanap nga niya si Alan C., ang asawa ko. Wala naman na nangyari na raid. Iniwan niya lang yung 3 tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay, so ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene apartment. Yun ang correct? sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9:30, na nagpunta kami nila Mayor sa Arlene apartment at doon sila nakapag-usap nila Hindi, Mayor. yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun na yun. After sa clandestine laboratory sa Dumoy, Alright? after everything has been settled down, pumunta na si Mayor at yung member ng team doon sa Arlene apartment dahil wala si Alan C. doon sa Dumoy. So pumunta sa Arlene apartment at doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, Mr. Chair. So I just have a question, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo pupunta? Was there an information or were there intelligence reports that he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon si Jed Pilapil at si Alan C. nakatira doon sa Arlene apartment. Okay. For 3 months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirmed this, Ma'am Jed Pilapil? Yes, Your Honor. Doon po kami nakatira sa door 1 ng Okay. Arlene apartment po. Okay, thank you very much. So anyway, sinabi niyo po walang raid ang nangyari. Yes, Your Honor. So, kayo mismo nandoon. Opo. Sino pa ang mga kasama niyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at saka yung mother at saka father-in-law ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ibinigay mo sa committee, pumasok ang dating mayor, galit na galit. Oh, galit na galit siya. Pero hindi siya pumasok. Doon lang kasi parang yung parking area, may gate doon lang po siya. Actually hindi siya pumasok. In-invite ko nga po siya na, Mayor, pasok po kayo. Sabi niya hindi naman daw siya magtatagal. Kaya hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So hindi nyo kasama si Alan C. at that time? Hindi po, kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay, so parehas nyo hinahanap.
hindi rin kayo masyadong pamilyar dito sa warehouse sa Dumoy, tama? Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina, hindi po ako, yung kumbaga, siguro kung once or twice na nakapunta po ako doon, yung naglinis, yung naghatid po ako ng Venetian blinds. Yun po. So mga ilang beses po kayo nakapunta doon, Ma'am Jed? Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most 3 times. 3 times. O parang ganyan. Pero as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon at saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung facility na na pinag-uusapan natin? Yes, Your Honor. Yan. So, ang sinasabi mo, mga 3 beses lang po kayo nakapunta dyan. Siguro parang ganyan. Okay. Probably siguro. At doon sa loob ng 3 beses na nakabisita po kayo dyan, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupancy ang bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong maliban po sa mga expired, karton-karton, ang dami po na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman at saka madumi siya. Kaya nilinis namin. Tsaka ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin. Tapos baka maya magkaroon ng magkaroon ng problema, malason sila. Baka kami pa ang accountable. Kaya ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, yung katulong at kasama nga yung anak ko, ginunting-gunting namin yan, binuhos yung mga juices before we throw away yung mga sachet, yung Tetra Pak po. Okay. So doon sa paglilinis ninyo at pagbisita nyo sa loob ng warehouse, may nakita po ba kayong mga kasama ng asawa nyo? Wala na po. mga katrabaho niya? Wala. Kasi yung time na yun, wala, hindi pa nga yan na-occupy, wala pa. Kami lang po, asawa ko, ako, yung katulong, yung anak, at saka yung kapatid ko po, si Jong. So anyway, Mr. Chair, those are pretty much all my questions. I would now request that we recognize Congressman Gutierrez because he's next. Yeah, okay. Before that, tatanong ko lang si Jed. Jed, yung